13 tauhan ng Bureau of Immigration sinampahan ng patong-patong na reklamo dahil sa pangingikil ng 16 na Indian national na dinakip nila sa Western Visayas. Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration na nangikil sa mga dinakip nilang negosyanteng Indian sa Western Visayas. Nangikil umano mga operatiba na aabot sa 20 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kasama ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption at mga kapwa Indian businessman, nagtungo sa piskal sa Pasay ang 3 negosyanteng Indian para sampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration dahil yan sa pangingikil umano na aabot sa 20 million pesos sa mga dinakip na Indian national sa Western Visayas. Naghain sila ng reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion. Ayon sa BI, February 22, nang arestuhin ng mga taga-immigration ang 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at sa Antique. Undocumented aliens daw ang mga ito at nagnenegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6, bagay na pinabulaanan ng abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon, nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Giit pa ng kampo nito, nasa 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble yan sa bilang na sinabi ng BI. Hiningan umano sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero 16 sa kanila tumangging magbigay ng pera kaya sila lang ang kinulong. 14 naman sa mga yan ang nakapagpiyansa na sa halagang 62,000 pesos bawat isa. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang 2 iba pa. Maaari silang ma-deport. Itinanggi naman ng abogado ng mga negosyanteng Indian na undocumented aliens ang mga dinakip. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G visa, they have AEP, and all immigration documents are legal. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Bureau of Immigration tungkol sa inihaing reklamo ng mga Indian national. Plano naman daw ng mga negosyanteng Indian na pumunta sa Office of the Ombudsman para magsampa ng administratibong reklamo, partikular ang grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Iginiit naman ng Bureau of Immigration na legal ang ginawa nilang pag-aresto sa mga Indian national. Ngunit ayon sa kanila ay paparusahan nila kapag napatunayan nila na may nangikil sa kanilang hanay. Nanindigan ng Bureau of Immigration na lehitimo ang pag-aresto nila sa ilang Indian nationals na sangkot sa pautang na 5-6 sa Visayas. Tinawag din nilang mafia ang modus na yan na marami na raw nabibiktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Hindi raw magpapatinag sa tinawag nilang 5-6 Mafia ang Bureau of Immigration matapos sampahan ng patong-patong na reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion ang 13 nilang tauhan dahil sa pangingikil umano ng 20 million pesos sa ilang dinakip na Indian national sa Western Visayas. Personal na isinampa ng 3 negosyanteng Indian ang mga reklamo sa piskal sa Pasay kahapon. February 22 kasi nang arestuhin ng mga taga-immigration ang 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at Antique. Pero sabi ng BI, undocumented aliens sa mga ito at nagninegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6, bagay na pinabulaanan lahat ng abogado ng mga akusado. Palusot lang nila yon. Ang mission order na yon, nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Giit pa ng kampo nito, 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble sa bilang ng sinabi ng BI. Hiningan umano sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero 16 sa kanila tumangging magbigay ng pera kaya kinulong.
14 naman ang nakapagpiyansa ng tig 62,000 pesos bawat isa. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang 2 iba pa. Maaari silang ma-deport pero itinanggi ng abogado ng mga Indian national na undocumented aliens sa mga dinakip. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G visa, they have AEP, and all immigration documents are legal. Giit naman ng BI, baliwala ang hawak nilang visa dahil pwede pa rin silang i-blacklist o ipa-deport basta napatunayang nasangkot sa mga hindi magandang gawain. Bagamat lehitimo ang pagkakaaresto sa mga ito, nangako ang BI na iimbestigahan pa rin nila ang reklamo laban sa kanilang mga tauhan at nangakong pananagutin ang sinumang mapatunayang nagkamali. Mahirap na lang din magsalita pero noted ang ibang mga immigration officer na gawain na nila yan, ang mangikil. Pero hindi naman lahat guys, pero just in case man may mapatunayan ay dapat mabigat na kaparusahan.